hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, ako'y nagagalak sapagkat ikaw ay narito. At sabihin mo muli, ako'y blessed na blessed sa iyong buhay, kapatid. Praise God! Tunay po na ang bawat isa po sa atin ay kailangan po natin. Amen po? Makita pa lang natin ang bawat isa, lumalakas na tayo. Sino yon? Tayo yon. Amen po? Makita mo pa lang si kapatid na pumasok sa church, yung puso mo masayang-masaya na. Diba? Pero pag hindi mo nakita si kapatid, anong nararamdaman mo? Nalulungkot. Kaya tignan mo yung tabi upuan mo kung sino yung nakaupo dyan. Ipag-pray mo na sa susunod na linggo. Yung upuan na yan ay may nakaupo na. Ayan, binigyan ko kayo ng assignment. Praise God. Ngunit tunay po na ang ating Diyos ay napakabuti. Sino pong agree sa akin? Amen. Amen po? Na kung saan ay kahit saan po tayo tumingin, sa kanan, sa kaliwa, o saan man tayo nandun, ano pong nakikita natin? Kaguluhan. Ano pong nakikita natin sa mga tao? May kaguluhan sa isip, may mga, dito iniisip ang mga pangangailangan, iniisip ano na ang mangyayari sa kinabukasan, at hindi lamang po, mapalad po tayo kung nasa sitwasyon po tayo na iniisip natin anong mangyayari sa kinabukasan, ngunit kahabag-habag po yung mga tao na kung saan yung mga magulang na namatay po ang mga anak sa giyera. Diba? Kaya kung titignan po natin na ang ating buhay ay dumadaan po tayo ng mga kunting problema, kunting kalituhan, kunting mga bagay na nahirapan na tayo, pero tumingin ka sa paligid, masasabi mo pa sa sarili mo, salamat Panginoon. Kaya sabi nga nila, na-bless po ako sa nabasa ko na, kumbaga ay, kasi po kung titignan mo, kung anong wala ka, ang hirap magpasalamat. Diba? Kasi para bang gusto mo, kung hanggat hindi mo nakakamtan yung gusto mo, para bang ang hirap mong sabihin sa Lord, Lord, salamat. Pero balik na rin daw po natin na tignan mo ang mga problema ng napakaraming dumadanas na tao. Sabihin mo, Lord, salamat, hindi ako dumadanas ng ganong klaseng problema. Diba? Para napakarami mong dahilan na sa bawat araw ng iyong buhay, magpasalamat ka sa Diyos. Kasi kung titignan po natin sa ating paligid, since na tayo pong lahat ngayon, hawak ang ating mga cellphone, iPad, sa TV, nanonood po tayo. Tignan po ninyo sa mga Muslim country, ang dami na pong nabuborn again. Diba? Mainit sila na itinataas, sinasamba ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Kaya, huwag po nating hayaan na tayo na unang nakakilala sa Diyos ay maglamig po tayo. Na yung mga dating hindi naniniwala sa Diyos, sa Panginoong Yesus, sila ngayon mainit na sumasamba. At tayo na matagal na nakakilala sa Diyos, para bang naglalamig tayo. Dapat manatili yung init ng ating paglilingkod at pagsamba sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin. Sabi, kalabitin mo ang katabi mo, narinig mo yon? Narinig natin yon? Diba? Maging mainit lagi ang ating pagsamba sa Diyos. Alam niyo po ba na ang relasyon sa Diyos ay laging hinahalin tulad sa mag-asawa? Diba? Subukan mo na ikaw ay malamig na yung pagmamahal mo sa asawa mo, kung anong gagawin ng asawa mo sa'yo. Ayan, yung mga may asawa dyan. Yung mga iba nakatingin sa akin, Pastora, wala naman akong asawa. Diba? Ano pong mangyayari? Yung relationship po, anong mangyayari? Di po ba? Hindi namamalayan, nalalayo na po yung bawat isa. Ganon din po sa ating lahat. Kaya po sa araw na ito, nais ko pong, mayroon pong mensahe ang Diyos sa ating lahat na ito po'y napapanahon sa kung ano po ang nararanasan
ng maraming tao, hindi lamang po tayo, lahat po ng tao ay nakakaranas po nito. Ito po yung matatagpuan natin sa Jeremiah chapter 17. Buksan po natin ang ating Biblia. Jeremiah 17 verse 7, ano po ang sabi doon? But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Ulitin po natin. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence indeed is the Lord. At sa Tagalog po, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Tayo po ba yung umaasa sa Diyos? Amen po? Tayo ba ay nagtitiwala sa Diyos? Siguro, yung tanong ko, sabi ng iba, Pastora, totoong kay naman kami, kaya hindi namin kailangan. Diba? Minsan para bang hindi applicable sa mga tao yung sinasabing trusting God kapag ang lahat ng kalagayan sa buhay ay totoo okay. Lalo na kapag may pera ka sa bangko, malusog ka, malakas ka, maayos ang relationship sa pamilya, parang tranquila ka masyado. Pero, kapag dumaan sa matinding pagsubok, ayan, kailangan ang pagtitiwala sa Diyos. Alam ba natin na, kasi po ngayong araw na ito, mayroon po akong, Brother Matthew, pakilagay po yung title ng ating pag-aaralan ngayon. Ayan. Nakita po natin yung plants. Ano pong plants ito? Fortune. Ano pong plants ito? Fortune. Kuya Arnold, Fortune plant. namamatay na eh. Kaya hindi mag-distinguish kasi namamatay na. Alam niyo po, ito po yung plants na, ito po matagal na inalagaan ni Kuya Arnold. Ano pong pangalan, Kuya Arnold, yung napakalaking puno dyan sa labas? Fortune plant. Ang tawag po sa in-research ko po yan ay yucca plants. Yan po ay, yung plants na yan, ito po, trusting God and difficult times. Kasi po itong plants na ito, kaya ko po pinili ang plants na ito. Alam niyo po ba ang plants na ito ay nabubuhay sa lahat ng season? Sino pong nakakakita ng yucca plants na, ito po, pwede po pakidala yung halaman po na yun, Brother Abel, please. Yung plants na yan. Yan po ako. Ito po. Ito po yun. May demonstration po tayo ngayong araw na to. Ayan. Sino po ang nakakakita sa atin sa plants na ito, sa mga terrace, dito po sa Milano na ang laki-laki na, at namamatay ang mga iba't ibang mga kasamang halaman sa terrace, pero itong halamang ito ay hindi namamatay. Ibig sabihin, ang plants na yan ay sa lahat po ng season, kaya niyang mabuhay. Ang tatag walang jacket. sa winter, hindi niya kailangan ng bonnet. Hindi niya kailangan ng jacket. Sa init, sa lamig, siya ay nabubuhay. Pero, dumating sa kanyang buhay, ayan. Nakita niyo, walang dahon. Naghihingalo na daw. Naghihingalo pero buhay pa yan. Naghihingalo lang. Diba? Kaya sa buhay po natin ay trusting God and difficult times. Kailangan po natin magtiwala sa Diyos sa panahon na tayo po ay nahihirapan. Sabi nga po nila yung napakaikling verse na pwede natin yung pinaka shortest prayer na magawa natin sa Lord. Help me, Lord. Pag hindi mo na alam, hindi mo na masabi sa Lord ang laman ng puso mo, sabihin mo lang, help me, Lord. Basta. Alam na ni Lord yun. Diba? Alam na ng Panginoon. Kaya po, sa buhay natin, ito po ay kailangan natin ng pagtitiwala sa Diyos kapag minsan ang buhay natin, sabi nga nila, upside down. Na para bang
ang lahat na ng bagay sa buhay natin ay parang hindi mo na maunawaan. Di ba? Para bang lahat na lang ay, sino po yung halimbawa, pagkagising mo, yung araw natin, pagkagising mo ng umaga, hindi mo narinig ang alarm clock. Di ba? Late ka na sa trabaho. Tapos, nung na-late ka na ng gising, dahil hindi mo narinig ang alarm clock, tapos pagdating mo sa fermata, nakalagay pa doon ay, ang autobus ay nasa traffic. Diba? Para bang nagkasabay-sabay. Na kung saan, pagdating mo sa trabaho mo, dahil nga, late ka na ng gising, late din ang autobus, pagdating mo sa trabaho mo, syempre nagalit ang amo. At yun, hanggang maghapon na ay, anong nangyari? Para bang masyado nang magulo. Minsan, nararanasan natin yon. Pero salamat sa Diyos, minsan lang. Hindi po araw-araw. Yun po yung mabuting balita doon. Kaya bago po natin ituloy, magkaroon po tayo ng short prayer. Hingi po tayo ng guidance ng Holy Spirit. Oh Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, narito po Diyos, ang inyong bayan, naninikluhod, O God, nagpapakumbaba, kinikilala ka na Diyos ng aming mga buhay. At O God, dinideklara namin na kailangan ka namin sa aming mga buhay because apart from you, we are nothing, O God. Kaya sa oras na ito, pagpalain mo ang iyong salita, O Diyos, na maipahayag, ikaw ang maitaas, madakila, malwalhati, bilang ikaw ay Diyos ng aming mga buhay. At O God, pagpalain mo rin, O Diyos, ang mga makikinig, maitanim ito sa matabang lupa. O God, ito'y tutubo, mamumunga, at maging pagpapala sa maraming tao. At O God, i-bless mo po ang iyong abang lingkod, hindi ang aking kahinaan ang makita, but your glory alone in the name of Jesus. And we acknowledge the free moving of the Holy Spirit mula umpisa hanggang matapos, na kung saan whatever na ang pangangailangan ng bawat isa ay matutugunan paglabas po namin sa iyong bahay-sambahan. Salamat po Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaya, dito po trusting God and difficult times, ito pong sinasabing difficult times, pag sinabing difficult times, ito po ay above sa ating limitation. Above sa kaya nating gawin, sa kaya nating isipin. Sino po dito sa atin na para bang nararatel tayo kapag ang utos ay sunod-sunod? Diba? Kasi yung limitation, i-process ng ating isipan, hindi niya kaya yung sunod-sunod. Subukan mo yung mag-utos sa'yo, ang bilis-bilis magsalita. Tapos ay kung English ito, islang pa yung kanyang pagsabi at gusto niya right away, magagawa mo ito, hindi man napaprocess ng isip natin yung unang utos, tapos may pangalawang utos uli, may pangatlong utos uli. Anong nangyayari sa atin? Para ba tayong, hindi ko na maunawaan, ano ba yung gagawin ko? Diba? So kapag ang utak natin, hindi na naunawaan ng mga bagay-bagay, ang parts ng body natin, hindi makakilos. Napi-freeze tayo. Kasi nga, yung ating mind, siya yung nag-uutos, and then ang parts ng body natin, kikilos. Sabi ng stomach natin, gutom ako. Nag-report kay brain. Tapos si brain ngayon, sabi niya, aba, gutom si stomach. Ngayon, si brain, utusan si kamay. Magluto ka. Kasi si stomach hindi nakaluto. Diba? Magluto ngayon si kamay. At doon, of course, kasama si paa. Aba, sabi niyo siguro, Pastora, tama na kasi pipresent namin yan sa Sabado. Kaya, nakita po natin, napakahalaga yung isipan po natin ay healthy. Nang sa ganon, ang ginagawa ng body natin ay nagko-coordinate siya. Subukan mo, na nasa gitna ka ng mga tao, may nagkukwento ng nakakaiyak at biglang may tumawa. Diba? Anong sasabihin ng mga taong nakakita? Ano yan? Nasisiraan na? Wala sa tamang pag-iisip. Kaya, napakahalaga po. Kaya po pag dumanas tayo ng difficulties in life, ibig sabihin, ito
beyond na po sa limitation ng kaya nating gawin. Kaya sa ayaw at sa gusto po natin, makakaranas tayo nito. Habang tayo'y nabubuhay. Kaya nga, lagi nating sabihin sa ating pamilya, sa ating anak, sa ating asawa, sa kapatid, sa pananampalataya, kailangan kita. Hindi mo pwedeng sabihin na, kaya kong mag-isa ito. Kailangan natin ang bawat isa. Napakasaya po kaya kapag marami. Diba? Subukan nyo ang isang pamilya ay 12 ang anak. Laging fiesta. Bago makakain ay talaga naman. Isipin po natin yon. Pero masaya. Amen po? Kaya, ganun po kailangan natin na magtiwala sa Diyos sa panahon po na kung saan ay nakakaranas po tayo ng mga bagay na beyond na po sa ating mga limitation. Kaya, tayo po, kapag po tayo, sino pong nakaranas ng, para bang yung problema mo ay parang nasa tunnel ka? Napakadilim. Diba? Parang ang dilim. Ito po yung naranasan natin nung panahon ng COVID. Na parang napakadilim, parang hindi na tayo makalabas-labas sa tunnel na kung saan ang daming mga rules na dapat natin sundin nung panahon iyon. Hindi tayo pwedeng pumunta sa church. Napakarami na dapat nating sundin para tayong nasa tunnel na pagkadilim-dilim na parang ang dilim at halos hindi na natin makita ang liwanag. Pero, kahit sa mga bumibiyahe, kahit gaano kahaba ang tunnel, kung ang kotse ay umaabante, ano pong mangyayari? Mararating din po ang hangganan ng tunnel. Gaano man ito kabagal ang pagtakbo ng sasakyan, basta ikaw ay umaabante, makikita mo rin ang liwanag. Kaya sabihin mo sa katabi mo, go on. Go on. Huwag kang tumigil. Huwag po tayong tumigil. Amen po? Kaya sa buhay po natin, ito po yung verse na ito, na lagi po nating nababasa. Gusto ko pong basahin po natin. Itong Roma chapter 8, verse 28, memory verse po natin ito. Ano po ang sabi po dito? Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Intindihin po natin mabuti ito. Kasi pag unang basa mo, mahirap unawain. Kailangang ulitin mo bago natin ito maunawaan. Ayan, may nakikita po ako sa inyo na nakakulot ang noo habang binabasa ang verse na ito. Amen po? Tingnan niyo po, alam natin sa lahat ng bagay. Ano pong sinabi? Lahat ng bagay. Okay? Lahat ng bagay. Pinapirasuhin po natin. Ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Sino ang kasama ng Diyos? Ang mga nagmamahal sa Kanya. Sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Ang tanong, ang sabi dito, ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sa English po, ano po ang sabi po sa English? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, ibig sabihin, ang Diyos, tinawag Kanya with a purpose. May panukala. May dahilan ang Diyos, bakit niya tayo tinawag? Tanungin natin ang sarili natin, alam ba natin ang purpose ng Diyos sa buhay natin? Di ba? Alam na ba, mali po yung tanong ko, alam na ba natin kaagad ang purpose ng Lord? Bakit niya tayo pinili at tinawag?
Panginoon, kasama pa ba kita? Panginoon, ang paghihirap bang ito ay naka-inline sa panukala mo? Naka-inline sa purpose mo sa aking buhay? Na kung saan, hirap ka na, hindi mo naunawaan. Bakit nangyayari? Pero, ang sabi po ng Romans 8:28, kasama natin ang Diyos na gumagawa. Kasama natin siya kahit hirap na tayo. Kaya minsan, nagtatanong tayo, Panginoon, nandyan ka pa ba? Ako ba'y tinawag mo nga ba talaga? Kung nakakaranas nun. Amen po? Kaya, kailangan natin ang pagtitiwala sa Diyos. Dito ko po naunawaan bilang pinili at tinawag ng Diyos yung word na tragedy, trahedya sa Tagalog. Minsan, kapag po nakaranas ang isang Kristiyano ng trahedya o tragedy in life, akala natin pinaparusahan siya ng Diyos o kaya ito'y gawa ng kaaway. Pero, kung babasahin mo ang Biblia, punong-puno ng mga tragedy sa istorya sa Biblia. Na kung saan ang mga nakaranas ng mga tragedy, mga istorya sa Biblia, mga pinili at tinawag ng Diyos. Si Abel at si, tawag dito ay dalawang magkapatid. Dalawa na nga lang sila. Nagpatayan pa. Diba? Di ba natin matatawag ng trahedya yon? Tawag dito si Eva at si Adan. Unang tao. Dumating ang kaaway. Hindi ang kasalanan ginawa nila. Lahat ng mga ipapanganak, mamanahin ang kasalanan. Di po ba? At doon, dito po ay napaka-liwanag na example ang buhay po ni Joseph. Si Jacob, ilan po ang anak ni Jacob? Yung 12 tribes of Israel. Si Jacob, bilang ama, mahal niya ang kanyang mga anak. Inaalagaan niya ang kanyang mga anak. Kung saan ikaw at ako, inaalagaan natin ang ating mga anak. Ayaw natin sila na mapahamak. Pero si Jacob, ang nangyari po kay Joseph, hindi niya nahadlangan. Kahit mahal na mahal niya si Joseph, hindi niya pwedeng hadlangan. Kasi bakit? May purpose ang Diyos sa buhay ni Joseph. Na kailangan si Joseph ay saktan, itakwil siya ng kanyang mga kapatid na halos patayin. At hindi nila pinatay, ibinenta siya nakarating sa Egypt kasi ang purpose ng Lord, gamitin siya sa Egypt. Kaya doon ay ang dami nating nararanasan, hindi natin nauunawaan. Na kung saan si Joseph, habang naglilinis siya ng pavimento, nakikita niya ang mga kapatid niya na parang tumatawa sa kanya. Sino pong nakapanood ng movie? Di ba? Joseph the Dreamer, na kung saan ginawan ka ng masama, para bang yung bawat araw mo, para bang nakikita mo yung mga mukha ng mga gumawa ng kasamaan sa'yo. Di ba? Para bang na-imagine mo at lalo kang nagagalit. At doon, marami pa pong istorya sa Biblia na kung saan nangyari po kay Joseph na yung lahat ng kapaitan sa buhay. Pero, ang pagtitiwala sa Diyos sa panahon po ng difficulties and life, huwag po natin iwalay ito sa ating mga buhay. Kasi ito na lamang po ang ito na lamang po yung pwede nating panghawakan sa panahon na tayo po'y nag-iisa. Sapagkat sa ayaw at sa gusto po natin, sa panahon po na kung saan tayo pinili, tinawag ng Diyos, mararanasan po natin ang mag-isa. Kagaya po ni Joseph, na wala ka ng ibang makapitan kung hindi ang kamay ng Diyos. Pero glory to God, ang kamay ng Diyos na nag-iisa ng kamay na mahawakan mo.
ito ang solusyon sa lahat ng problema na kinasasadlakan ng tao sa panahon na kailangan natin ibigay ang lubos-lubos na pagtitiwala sa Diyos. Kaya may pag-asa. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kaya kailangan po natin, ito po, may tanong po dito, sa mga nararanasan mo sa buhay, sabi po dito, sa mga nararanasan mo, ikaw ba ay nagtitiwala sa Diyos? Sino po sa ating kalagitnaan na matindi ang kanyang nararanasan sa buhay ay halos gusto na niyang mag-give up? I-erase na po natin sa ating vocabulary ang salitang give up. Kasi po may pag-asa. Laging may pag-asa sa ating Diyos na buhay. Kaya po dito, balik po tayo sa ating pinag-aaralan. Sabi po dito, how to trust God and difficult times. Number 1 po ay recognize that God has planned for your life. Recognize that God has planned for your life. Kaya po sa panahon na nakakaranas po tayo ng difficulties, problem, and life, huwag po natin kalilimutan na ikaw at ako, may plano ang Diyos. Bakit Kanya pinili at tinawag? Kasi po, kapag po sa panahon na tayo nahihirapan at alam mo na sa sarili mo na wala ng purpose ang buhay mo, mag-give up ka na. Pero kung alam mo na ang Diyos, may plano ang Diyos sa iyong mga buhay, ang mga difficulties na ito, dadaanan mo lang. Na kung saan, dadaan ka sa tunnel ng 5 kilometers, di po ba after ng tunnel ito, halos wala ka ng tunnel na madaanan? Sino pong mga bumibiyahe dyan? Di po ba? At doon, tuwang-tuwa ka na ng mga nadadaanan mo, napakaganda. Napakaganda ng weather, napakaraming bulaklak, pwede kang tumigil kumain, tumawa, lahat pwede mong gawin sapagkat nadaanan mo na ito. Kaya, sa buhay po natin, sabi po ng verse na ito, na memory verse po natin, sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya, lahat po tayo dito ay nakaranas po ng nawalan. Sino bang nakaranas dito? Hindi nakaranas na nawalan dito. Hello? Naranasan po natin lahat. Na kung saan ay, nung naranasan mo, na ikaw ay nawalan, halos, hindi mo na alam ang gagawin mo. Di po ba, pwede natin sabihin sa Lord na, Panginoon, ito ba yung pinangako mo na prosperity? Di ba? Alam ba natin na ang word na prosperity ay, ito po ay hindi lamang po sa salapi. Kung hindi itong prosperity na ito po ay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Prosper po tayo sa, yung emotion po natin, masaya po tayo, may kapayapaan tayo, malusog tayo, ang pamilya natin ay tutukay, ang trabaho natin, may employer tayo na napakabait. Ito po ay, ibig sabihin, ito po yung prosperous na buhay. Kasi po kahit kulang ka, salat ka, sa napakaraming bagay, kung ang buhay mo ay masaya, ito po yung prosperity na sinasabi po ng Biblia. Amen po? Kaya, dito po, minsan, ay, itong sinasabi po ng Diyos na, ang sabi niya, para bang, sasabi niya, ibubulong ng Lord sa atin pag hirap na tayo. Anak, ang plano ko sa iyo, ikaw ay aking pagpapalain. Ang plano ko sa iyo, anak, ay to prosper you, not to harm you. Pero ikaw ay umiiyak. Ikaw ay gulong-gulo. Kaya, hindi mo ngayon naunawaan na yung process ng Diyos sa iyong buhay ay ganun katindi. Na kung saan ay ang isipan mo ay halos hindi na po ito mag-function kasi po ikaw ay hirap na. Kaya, dito po yung sinabi ko po kanina, tayong mga magulang, hanggang maliit ang ating mga anak hanggang paglaki, ano po ang ginagawa nating mga magulang? Tinuturuan. Di po ba? Bakit ang mga magulang, kagaya po ni Sister Nadine, wala po Sister Nadine dito, at saka si Sister Joyce, na mga, ayan si Sister Mylene. Di po ba kahit maliliit pa ang mga anak natin,
bakit minsan ay pinapalo na sila? Bakit kaya pinapalo? At hanggang malaki na, minsan pinapalo pa. Bakit pinapalo? Kaya pinipingot, ano? Pinipingot ang tenga. Bakit natin sila pinapalo? Bakit natin sila dinidisiplina? Para matuto. Para saan sila matuto? Sa buhay. Na ito ay, hindi po ito nakapaloob ang pera. Kasi ang pera ay pwedeng mawala. Pero, yung itinuturo natin ng mga magulang, kapag ito ay kanilang pinahawakan, ano man ang maranasan nila sa buhay, sila ay matatag. Kayo na mga anak, kayo matatag. Mapagtatagumpayan yung mga hamon ng buhay. Kaya, kung saan ay gaano man gaano man ang magulang kasigasig magturo sa kanyang mga anak, makikita pa rin ng magulang na ang anak ay iiyak. Hello? Hindi natin kayang pigilin na ang ating mga anak makaka-experience sila na sila ay umiyak. Di ba? Kasi po, kaya po sinabing difficulties in life, kasi po ay darating at darating ang isang unos sa buhay. Ang unos na ito ay mas malakas sa atin. Malakas sa paninindigan natin. Mas malakas sa kaya natin gawin. Mas malakas sa kaya natin isipin. At doon, ang mga anak natin, nakakaranas sila na sila'y mabigo. Ma-fail sila, ma-frustrate sila, maranasan nila na sila ay pagtawanan, sila'y mabigo, at sila'y iiyak. At tayo ng mga magulang, kung ang mga anak natin ay umiiyak, anong mararamdaman ng magulang? Masakit. Mas iiyak ang magulang. At dito ko po nakita, nais ko lamang pong i-compare ito, na kung saan, kung ang magulang tinuturuan ng mga anak upang sila ay kaya nilang tumayo sa lahat ng hamon ng buhay. Ganon din po ang buhay ng mga pastors. Kami ng mga pastors, anong itinuturo? Para tumatag ang mga anak sa pananampalataya, nang sa ganon, anumang unos na dumating sa buhay pananampalataya, ang mga anak sa pananampalataya ay nakatayo at mapagtagumpayan ito. Amen. Amen po? At dito, lagi naming sinasabi na ang mga mananampalataya, kailangan may 3 sandata na kailangan huwag ihiwalay sa kanyang buhay nang sa ganon, siya'y magtagumpay sa bawat araw. Ano pong 3 sandatang ito? Ito ay pag-ibig, pagpapatawad, at pagpapakumbaba. Kapag nasa atin ang 3 sandatang ito, anumang dumating sa buhay ng isang mananampalataya, nakatayo pa rin ito. Di ba? Nakatayo pa rin ito. Pero, sa amin na mga pastors, hindi pa rin kami exempted na makita ng mga anak namin sa pananampalataya ay makaranas ng unos ng buhay na sila ay umiyak at ang difficulties na ito ay minsan sila ay halos matumba. At dito, nagkaroon ako ng katanungan sa Lord at nagkaroon siya ng illustration sa akin sa napakahabang panahon na ito po'y proseso ng Diyos na ginawa po niya sa akin. At nais ko pong i-share po sa inyo kung ano po yung process ng Diyos. Pwede pakilagay, Brother Maki, yung pangalawang slide. Ito po yung illustration po ng Diyos habang nilalagay po ni Brother Maki. Nais ko po na sino po ang Kuya Alfred? Pwede pong humingi ako ng tulong sa inyo. Pwede pong pakilagay po ito sa stage. Kasi nais ko pong maunawaan po natin dito. Ayan. Illustration po ito ng Diyos. Ipinaunawa po niya sa akin ito. Ito pong tanim na ito na yuka. Ayan. Nakita po natin. Itong yuka na ito, buhat nung nagsimula po tayo dito sa church, tanim na po ito. Nakita po natin, itong 3 sanga na ito,
na-maintain po niya. Na kung saan, tuwing summer, ipinapasok po natin dito sa church, nagagamit natin. At pagdating po na ng summer, halos nagiging pangit na po ito ng winter. Halos, ano na siya, kasi po ay doon sa terrace, nabubuhay po siya. Pero kapag wala na po siya, yung talagang exposed na po siya sa lamig, minsan, hindi po niya nakakaya. At doon ay makita po natin, sa aming terrace po, mayroon po akong tanim na ganito. Mas malaki po siya. At bilang isang nagtatanim po ng halaman, sino po dito ang mahilig maghalaman? Lahat po tayo. Ayan. Sino po dito na ang mga halaman ay inaalagaan? Amen po? Ako mayroon akong 2 terrace. Inaalagaan ko ang aking mga tanim upang ang mga tanim ko ay malusog at kapag ako'y dumaan, napapangiti ako. Nagbibigay sila ng kaligayahan sa akin. At gusto ko magbulaklak sila at malusog sila. At itong tanim na ito, na isinabit ko po sa terrace namin, kapag malakas ang hangin, may tendency na ito ay liparin ng hangin kasi siya'y mataas. Ibig sabihin, yung paso niya hanggang dito lamang po at pwede siyang matumba. Ano pong ginawa po ni Reb? Kumuha po siya ng tali, tinali po niya ito, na sa isip po ni Reb, anumang hangin ang dumaan, hindi ito mahuhulog. Ganon din po tayo pag nagturo sa mga anak, di ba? Anumang klaseng problema, hindi sila matumba. Pero, sa isipan po natin ng mga tao, ginawa natin ang kaya nating gawin. Inisip natin ang lakas ng hangin, kalamidad na dumating, ay hindi matutumba. Pero, sino pong nakaalala na nung month of August, dumaan po sa Milano ang napakatinding bagyo. Ang tinding hangin. Ano pong nangyari? Ang tanim ko pong ito, ano pong nangyari? Nilipad po ng hangin. Nilipad po ng hangin, bigla na lang nawala. At lahat po ng tanim ko, putokay. Isa lang po ang nahulog. Samantalang inalagaan ko ng 4 na taon, halos 5 taon, at yung stem po nila na natili, sila'y malusog. At masayang-masaya ako na tinitingnan ko sila, tinalian ko sila para protection nila. Pero dumating ang bagyo na mas malakas sa proteksyon na inilagay po namin. Kaya sa buhay natin, sa ayaw at sa gusto natin, may dadaan sa buhay natin na mas malakas sa atin. At ano pong nangyari? Nung dumaan po ang bagyo, ang tanim kong ito ay nahulog mula sa 3rd floor. Imagine po ninyo, 3rd floor. Ano pong mangyayari ang isang paso pag nahulog sa 3rd floor? Ano pong mangyayari? Basag. Ang paso, ano pong mangyayari sa mga stem? Naputol. At dahil nasa lakas ng hangin, sila'y nagkawatak-watak, nalayo, at ang natira lang po, imagine ninyo na wala ang 3 ito, at ito lang po ang natira. Kagaya po ng kanina na ipinakita ko na naghihingalo. Dumadating po sa buhay natin ang ganyan. So ano pong nangyari? Dumaan po ang araw, akala namin na wala na dahil po nilipad na po ng hangin. Hinayaan po namin, nalungkot po ako. At hindi po sinasadya, kami po ay dumungaw sa aming terrace. Nakita po namin, nagkalat-kalat na po yung mga halaman. At sabi ko po kay Reb, per favore, kuhanin mo ang aking mga halaman. Imaginin po ninyo, yung paso, basag, yung 3 ito na hiwalay, inakyat po ni Reb sa asyensore. Lahat po nun, dala-dala po niya na puno ang aming asyensore. At ano pong ginawa ko? Itong 3 stem na ito, dahil po summer, anong ginawa ko po? Itinusok ko lang sa lupa. Itinusok ko sa lupa at hinayaan ko na. At doon, sa buhay po natin, sa ayaw at sa gusto natin, pag dumaan po tayo ng difficulties in life, gaya po ng halaman na ito, pag na-detach po tayo sa Diyos, ano
natin? Malalanta ang mga dahon, ibig sabihin, iba't ibang parte ng buhay natin. Pero, sa panahon po na parang wala ka ng pag-asa dahil nawala na ang lahat ng mga branches ng buhay mo, yung mga inaasahan mo sa buhay mo, ibig sabihin, halimbawa, ang trabaho mo o iba't ibang pinanghahawakan mo sa buhay, di po ba ang hirap? Kaya, ano pong nangyari? Kapag po ito'y nahiwalay, dito po ano mangyayari? Mamamatay. Kaya, ngunit, kung ito ay nahiwalay dito, pero pag itinusok mo sa lupa, may tendency na ito ay magkaroon uli ng ugat. So ano pong nangyari? Sa panahon po ng process ng difficulties natin sa buhay, kagaya po ng tanim na ito, bago po ito mag-ugat, dadaan po siya ng araw. Hindi lamang po araw, linggo o buwan. Kaya, sa buhay natin, kapag po dumaan ang bagyo, para po yung tanim, kagaya tayo ng tanim na ito, lupay-pay po tayo. Pero ang tanim na kung saan ang Diyos kukuhanin ka niya at itutusok uli sa lupa, na ang lupa ay ang salita ng Diyos, ibig sabihin mag-uugat uli. Amen po? Pero, kung ang tanim ay hindi siya kumawala, kasi ang tanim, masunurin eh. Hindi niya pwedeng, huwag mo akong itusok dyan sa lupa. Pero kung ang tao ay sinasabihan siya ng word of God, pero ayaw niya, malalayo ng tuluyan sa Diyos. Kaya po, ano pong nangyari? Yung sabi po ng Diyos na ang plans niya sa atin ay to prosper us, not to harm us. Tuloy-tuloy po ito. Kasi po nagtaka ako, pakilagay po Brother Maggie, yung kabuuan po ng last na ano. Nakita niyo po, ito po yung tatlong sanga. 1, 2, 3. Buhay na. Tinusok ko na buhay na po sila, yung tatlong sanga. Ano pong nangyari dito? Ito po yung miracle. Tingnan po natin. Na-amaze po ako sa illustration po ng Diyos sa mga talim na ito. Tingnan niyo po. Sa loob ng 4 na taon, halos 5 taon, walang tumubo. Kasi po nandun ang tatlong sanga. Pero nang nawala ang tatlong sanga at naging independent na po yung tatlong sanga, alam niyo po ilang sanga ang tumubo? 6. 6 ang tumubo. Ito na po siya. 6 na. So ilan na po yung tanim? Bilangin po natin, ilan na po yung tanim? 1, 2, 3. Ito po yung dati. 4. Yung 6 na tumutubo, ilan na po? 10. Ito yung pangako ng Diyos. My plans for you is not to harm you, but to prosper you. Kaya, ma-imagine ninyo, ito po ay, naiyak po ako dito, no? Sa panahon na hirap tayo na hindi natin naiintindihan, lahat pinaparanas ng Diyos. Ang mawalan ka, ang awayin ka, ang apihin ka, o bagtaksilan ka, iwanan ka, lahat ng klase ng problema, nasa iyo na. At halos, maputulan ka na. Lahat na ng mga inaasahan mo nawala. Ikaw na lang mag-isa. Pero sabi ng Lord, anak, I know my plans for you. My plans is to prosper you, not to harm you. Pero sa panahon ng difficulties, hindi natin ito naunawaan. Kaya sabi ng Lord sa akin, anak, ito ay illustration ko na ang lahat ng pinili tinawag ko to prosper. Mararanasan ito. Kaya, sa atin po sa church, ito ay hindi kayang pigilin ng sino mang pastor ang plano ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Dadaan kayo ng difficulties in life dahil ang plano ng Diyos
sa inyo ay gamitin kayo sa iba't ibang bahagi ng inyong buhay. At nung nakaranas kayo ng difficulties at napagtagumpayan nyo ito, iba-iba na pong lumalapit sa inyo. Nagka-counseling na kayo sa iba't ibang problema. At alam na ninyo ang inyong isasagot kasi naranasan nyo to. Yung dating isa kayo, isa lang yung kaya nyong gawin. Kaya nyo nang gawin ang 10 bagay kasi pinaprosper kayo ng Lord. Minultiply kayo ng Diyos sa napakaraming mga bagay. Kaya ano pong nais ng Diyos? Kaya dito umiyak po ako. Dito, sabi ko kanina, ang magulang hindi kayang pigilin ng mga anak makaranas ng pag-iyak. Ang mga pastor hindi rin kayang pigilin ng mga membro sa church makaranas ng difficulties. Kasi may plano ang Diyos, may panukala ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya ano pong kaya natin gawin kapag dumadanas ang kapatid ng difficulties in life? Ipag-pray po natin. Ipag-pray natin. My plans, sabi ng Lord, my plans for you is not to harm you, but to prosper you, to give you hope and a future. Kaya in the future, mangyayari ang kalooban ng Diyos. But tayo po ay dadanas ng process ng Panginoon. Kaya huwag po tayong sumuko. Maging tagaya po tayo ng plans na ito. Kaya po, habang nakikita ko po itong plans na ito sa aming terrace, Panginoon, salamat. Sapagkat ikaw ay tapat na ang iyong mga anak ay makakaranas ng prosperity sa buhay na gagamitin mo sa iba't ibang bahagi upang ang Diyos ay mapapurihan. Kasi po, nasa last days na po tayo. Ang Israel nagkakagyera na. Nagkakaroon na ng gyera. Ang mga Muslim country na dati hindi naniniwala sa Diyos, sila ngayon tinatanggap na si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At kung tayo, patumpik-tumpik po tayo sa ating paglilingkod. Ako po, umiiyak po ang puso ko na sa kunting bagay na mangyari, sasabihin ng isang mananampalataya, ayaw ko na. Ayaw ko nang mag-church, ayaw ko nang maglingkod sa napakaliit na bagay. Pero, hindi natin nauunawaan, ito ay kasama ng proseso ng pagkatawag ng Diyos sa atin upang mangyari ang kanyang kalooban sa iyong buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magpakatatag ka sapagkat may plano ang Diyos sa iyong buhay. Amen po! Imagine ninyo na kagaya ng plans na ito, ng bawat isa po sa inyong i-multiply ng Diyos, ng isa magiging 10. Imagine ninyo. Diba? Yung ibig sabihin ng 10 ang kaya niyong gawin. O kaya 10 ang madala niyo sa Panginoon. O kaya 10 ang maabot ninyo na kinakounsel ninyo. Lahat ay napakaraming kayang ipagawa ng Diyos sa inyo. Kaya lang dadaan po tayo sa process ng Panginoon. Kaya po, pag binasa po ninyo, ito po yung sabi sa Jeremiah, na ito sinasabi 29:11, ngayon naunawaan na po natin. Amen po? Naunawaan na natin. Kasi po, to prosper you, not to harm you. Kasi po yung sinabi ng Lord na yon kay Jeremiah, may gap yun. Na bago mangyari ang prosperity, parang makakaranas ka ng difficulties. Pero tuloy ang prosperity na ipaparanas ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya yun po, yung sabi niya, bibilisan ko na po, kasi po naka-inline po ito. Kaya yung number 1 po, recognize that God has a plan for your life. And number 2 po, sabi po dito, another thing to do is to remember the amazing things God has done for you in the past. Kapag po nakakaranas tayo ng difficulties in life, alam niyo po, instead po na mag-murmur tayo, na magreklamo, umupo po tayo. Kumuha ka ng ballpen, kumuha ka ng papel. At subukan mong isulat ang lahat ng ginawang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Baka hindi magkasya ang common bond. Diba? Isulat mo yon. Sa taong ito, ganito ang ginawa ng Diyos. Hanggang napuno mo na yung common bond, instead na mag-concentrate ka sa problem na hinaharap mo, ang Diyos
ang Diyos sa ating mga buhay. Di ba? Palakpakan po natin ang Diyos sapagkat siya'y tunay na napakabuti sa ating mga buhay. Kaya po, i-remember natin ang amazing things God has done sa ating mga buhay. And number 3 po, ito po yung sinasabi ko kanina, resist giving up. Napakadaling sabihin ito, ano? Ang bilis. Kapag ang tao galit, anong sasabihin ng tao? Ayoko na. Kasi galit. Ibang nahimasmasan. At doon, dahil nahimasmasan natin, di naisip ang sinabi, pinagsisihan na yung sinabi, naging problema tuloy bago paano bawiin ang sinabi? Hello? Sinong nakaranas nito? Kasi galit ka, ayoko na. Kung mag-asawa yan, nagkaaway, maghiwalay na tayo. Aba, nung nahimasmasan, nahimasmasan tuloy. Ala, ano ba yung nasabi ko? Ala, paano ko yun babawiin ngayon? Aba, nasaktan ko ang asawa ko, nadagdagan ang problema tuloy. Instead na ayusin ang problema, nadagdagan. Aba, anong gagawin ngayon? Magluluto ng masarap para bawiin ang sinabi na, amore, galit lang ako, kaya ako nasabi yon. Kaya wag po tayong magsalita kapag tayo'y galit. Baka pagsisihan natin. Amen po? Pagsisihan po natin. Kaya po, resist natin. Resist giving up. Isipin po natin ang 1 Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Alam niyo po, itong 1 Corinthians 10:13, pag sinabing narinig niyo, nabasa niyo ang salitang pagsubok, sinubok, subukin. Nang sabi dito, hindi kayo susubukin ng Diyos. Alam niyo po ba na ang mga sinusubok ng Diyos ay ang kanyang mga pinili lamang? Ang mga may relasyon sa Kanya. Subukan ninyo. Ayan, subukan. Ayan, nakakalito. Employer to employees. Sino po ang magsusubok? Ang employer sa employees. Kasi may relasyon. Ang mag-asawa, ang mag-boyfriend, ang magkaibigan, may relasyon. Kaya po, pag narinig natin ang sinabing subok, sinubok, ang Diyos, ang sabi po niya dito, walang pagsubok, sabi niya, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot. Ibig sabihin, ipinahintulot ito ng Diyos. Diba? Kaya po pag nakaranas tayo ng mga pagsubok, dapat ang maging sasabihin natin, Lord, ang purpose mo ba? Ito ba ay para maging matatag akong lingkod mo? Bigyan mo ako ng lakas upang mapagtagumpayan ko ito. Kasi ito po ang pangako niya, bibigyan po niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan po natin ang anumang klase ng pagsubok. At sabi po sa number 4, recognize that God is still there even if it seems like He's not. Na kapag nakakaranas tayo ng pagsubok, parang bang hindi na natin nararamdaman ng Diyos. Diba? Parang wala siya sa tabi natin. Kagaya ng mga sanga. Yung mga sanga na naputol, halos 1 linggo. Bago namin ito nakuha. Ibig sabihin na hiwalay. Talagang wala. Pero sa buhay natin minsan, parang nararanasan natin na pati ang Diyos, parang hindi na natin kasama. Pero sabi po ng Romans 8:35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ngunit sabi po sa 39, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya sasabihin po natin, walang makapaghihiwalay sa atin sa presensya ng Diyos.
Tandaan po natin ang kanyang pangako, hindi niya tayo iiwan, hindi po niya tayo pababayaan kailanman. Amen po. Kaya hindi po tayo susuko, wala po sa ating bokabularyo na tayo po ay sumuko at isipin po natin lagi na kasama po natin ang ating Panginoon. And the last one na pwede po natin pangawakan sa panahon po ng difficulties in life, dito po ay to have trust and tough times is by reading the Bible and reach out to Him in prayer. Kapag po tayo dumadanas ng difficulties in life, magbasa po tayo ng Biblia. Kasi po sa story sa Bible ay parang pwede natin mabasa yung sitwasyon natin o mas matindi pa yung sitwasyon sa Biblia na kung saan magpapamulat sa atin na matindi pa yung kalagayan ng lingkod ng Diyos na yon, pero ang Diyos ay gumawa ng himala. At doon i-enlighten ng Lord ang ating isipan na kung saan tapat ang Diyos sa kanyang mga salita at ito ay mangyayari sa ating mga buhay. And last po ay tayo po ay laging manalangin. Kagaya po ng katuruan ni Brother Abel kahapon na kailangan i-reach out natin lagi ang Diyos. Kausapin natin lagi ang Diyos. Isumbong natin lagi ang laman ng ating mga puso. Tayo po ay umiyak. Tayo po ay, kung gusto nyo po ay magkulong sa kwarto, sabihin sa Diyos ang lahat po ng laman ng ating mga puso at doon magkakaroon po tayo ng kagaanan. Sapagkat tapat po ang Diyos na ating pinaglilingkuran at kailanman hindi po niya tayo pababayaan. Kaya po, sa panahon ng difficulties, kung ikaw man ay hindi nakakaranas at sa oras na ito, pero sabi nga po sa buhay po natin, parang gulong, minsan sa baba, minsan sa taas. At kung dumaan man tayo ng difficulties, alam natin, mayroon tayong Diyos na pwede nating hawakan, hindi niya tayo iiwan, at hindi po niya tayo pababayaan. At huwag po nating kalilimutan yung illustration po ng Diyos. Ito ay napakasarap po na i-frame po natin itong plants na ito. Itong plans na ito na ginawa po ng Diyos. Kasi po ay, bago po tayo mag-conclude, nakita niyo po, i-analyze po natin bago tayo mag-conclude. Itong stem na ito, itong sangang ito, 4 at 5 taon, nandito po siya, walang tumubo. Walang tumubo na, tawag dito na bagong sanga. Nakagaya po ng tanim ko na yon, 3 for almost 5 years, walang tumubo. Pero, nung nawala ito, tumubo po ang 6. Nag-multiply siya, pero naranasan niya na siya'y mawalan. Naranasan niya ng difficulties. Naranasan niya na nabasag ang kanyang paso. Nawala ang paso. Ang ginawa ko po ay inalis ko ang tera, inalis ko po yung mga ugat, binawasan at itinanim at doon po ay tumubo na. Kagaya po ng John 15, ano po ang sabi po ng John 15 verse 1 and 2? Ano po ang sabi doon? Ano po ang sabi sa John 15 verse 2? Sabi, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Kaya talaga dumadating talaga sa buhay natin na tayo po ay pinupruning. Tayo po ay pinuputulan upang lalong maging marami ang bunga. Maging prosper po sa ating buhay pananampalataya. Kaya po, balikan po natin, sabi dito, recognize that God has planned for your life. Remember the amazing things God has done for you in the past. Resist giving up. Recognize that God is still there. Read His Word and reach out Him in prayer. Kaya po sa conclusion natin, Jeremiah 17 verse 7 and 8, balikan po natin yung verse natin. Ang sabi po,
but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries and year of drought and never fails to bear fruit. Anumang season ang dumaan, lagi kang may bunga. Kasi ang mga ugat mo ay nasa tabi ng batisan, laging may tubig. Hindi ka kailanman pagkukulangin sa iyong mga pangangailangan. Ganun po katapat ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, trust God, for His plan for you is to prosper you, not to harm you. Kaya anuman ang nararanasan mo sa ngayon o mararanasan mo sa hinaharap, ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa ikabubuti mo at para sa katuparan ng iyong calling for God's glory. Magtiwala ka sa kanyang pangako na hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Kaya anuman po ang maranasan natin, alam ko po, lahat po tayo, dumadaan po tayo ng mga bagay na halos hindi na natin nauunawaan. Mayroon po tayo ng mga kapatid na dumadanas ng mga iba't ibang pagsubok. Halos hindi natin nauunawaan, pero magtiwala po tayo sa Diyos. Na kung saan, ibig sabihin po natin sa Lord that God is in control. Ang plano po ng Diyos sa bawat isa sa atin ay mangyayari. Ang prosperity na ipinangako niya ay mangyayari sa buhay ng bawat isa. Ang tanging gawin po natin, ipanalangin natin ang bawat isa at panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Amen po? Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Hallelujah!